sama-sama tayong magiging saksi. Bumagsak na kalsada at gumuhong lupa ang idinulot ng walang tigil na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. At sa Zamboanga del Norte, isang nasawi at isa ang nawawala. Ating saksihan. Uy, Diyos ko Lord! Ginako sa kuwan! Nabalot ng putik at nagtumbahan pa ang ilang puno ng niyog sa Labason, Zamboanga del Norte. Yan ay matapos ang pagguho ng lupa roon, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. 2 lalaki pa ang natabunan. Ang isa sa kanila, tiyuhin ng uploader ng video. Nag-aani raw ng niyog ang tiyuhin, kasama ang isa pang lalaki bago mangyari ang landslide. Agad naman nagsagawa ng search and retrieval operation ang mga otoridad. Na-recover nila ang bangkay ng isa sa mga biktima. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pa. Ayon sa MDRRMO, Labason, nagpapahinga ang 2 biktima sa isang kubo nang mangyari ang insidente. Naging mahirap din daw ang operasyon dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. Pagkaudto, sugod na siya ulan. O lisod din, humukang yuta tungod sa sige ulan, napay movement ang yuta. So, very risky para sa responders nga mag-conduct ng search and retrieval. Patuloy namang kinukuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Bumagsak naman ang isang bagong gawang kalsada sa Aritao, Nueva Vizcaya. Sa report ng MDRRMO Aritao, isang jeep na may sakay na pasahero ang nahulog sa bangin. Nagpapagaling na sa ospital ang jeepney driver at pasahero nito. Hinarangan na rin ng mga otoridad ang gumuhong kalsada para hindi madaanan ng mga motorista. Tumagal ng mahigit 1 oras ang ulan sa Baguio City na nagresulta sa baha. Tinangay ng baha ang mga basurang kokolektahin sana sa lugar. Ang ilang residente, pinulot ang mga tinangay na basura para makadaan ang mga sasakyan. Inulan din ang bahagi ng La Trinidad, Benguet, kaya tumaas ang tubig. Gumuho at nasira naman ang ilang kalsada at tulay sa Lamot, Ifugao. Sa ulat ng Lamot MDRRMC, Emergency Operation Center, ilang kalsada ang isinara dahil bukod sa natabunan ng lupa, may ilang debris na nagkalat sa paligid. Patuloy naman ang clearing operation ng mga otoridad. May gumuho ring lupa sa bayan ng Pinukpok sa Kalinga, kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Dahil sa mga kumalat na puno at debris, pahirapan sa pagtawid ang mga residente. Nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Binaha naman ang highway sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. Damay sa baha ang mga kubo na tindahan ng asin sa paligid. Ayon naman sa mga residente, nagmula sa bundok ang rumaragas ng tubig na naging perwisyo sa mga motorista. Sa bayan naman ng Bacara, halos mag-zero visibility ang kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan. Apektado rin ang mga motorista sa Kawayan Isabela nang mabutas ang bahagi ng Sipat Bridge kasunod ng ragasan ng tubig at pag-ulan sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Arestado isang Vietnamese national na nahuling nagsasagawa ng iba't ibang cosmetic procedure kahit walang lisensya. At sa Batangas naman, kalaboso rin ang dating security guard dahil sa pagbebenta ng baril. Saksi, si Marisol Abdurama. Tila may hinihintay ang lalaking ito na may bitbit na paper bag sa Barangay Bulbok, Batangas City mag-aalas 11 kagabi. Pumasok ito sa isang kubo at maya-maya pa. Target pa lang lalaki ng buy-bust operation ng CIDG Batangas. Kaya matapos maikasa ang pagbebenta niya ng baril sa nagkunwaring buyer, agad siyang inaresto. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol, kalibre 38, magazine at iba't ibang bala. Dala-dala na niya naman, malakas nga po talaga ang loob niya at naghintay siya doon sa kanyang katransaksyon. Ang suspect, dati raw security guard na dati na ring nakulong. Nagkaroon din siya ng kaso ng illegal drugs at illegal gambling at nakulong din ito. Ngayon, nung nakalayan, na siya, allegedly lumipat na siya into gun running.
Hindi pa matukoy ng CIDG sa ngayon kung saan galing ang mga baril. Pero ibinebenta raw ito sa mga masasamang elemento na nag-ooperate sa Batangas at kalapit na probinsya. Dahil sa mga nakilala din niya sa loob, yun yung mga ano sa kanya ng mga source ng mga buyers. Patuloy ang investigasyon sa nangyari, pero katwiran ng suspect. Dahil po sa kahirapan ng buhay ko. Dahil sa pagka-confiscate natin dito sa mga baril, we eliminate the instruments of crime. Sasampa ng suspect ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591. Pinasok naman ng mga tauhan ng Dangerous Drugs Division ng NBI ang isang klinik sa Mabini, Maynila. Inabutan at inaresto ang 42 anyos na Vietnamese national sa klinik. Bumuga ng mga high-end na equipment na ginagamit sa iba't ibang cosmetic procedures. May na-receive kasi tayong reklamo, a complaint from a doctor claiming that may mga Vietnamese na nag-practice ng medicine dito sa atin. Basically, cosmetic surgery. Merong mga nagrereklamo na hindi maayos yung nagawang surgery. Sabi ng NBI, bukod sa pagsasagawa ng cosmetic surgeries tulad ng pagpapatangos ng ilong at pag-i-inject ng botox, nagbebenta rin daw ang Vietnamese ng gamot na hindi rehistrado sa Pilipinas. Naharap sa patong-patong na reklamo ang dayuhan na todo tanggi sa akusasyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinahold muna ng DPWH ang bayad sa mga nadiskubre umanong Ghost Flood Control Project. Inilahad din ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang master plan sa pinapondahang flood control project. Kaya para sa inaayos na budget ng kagawaran para sa 2026, ibabase na raw nila ito sa siyentipikong pag-aaral. Saksi, si Joseph Moro. Pinagbabato ng kamatis ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways Region 7, Cebu City District Engineering Office. Sa ganito idinaan ng ilang militanteng grupo ang galit sa mga maanumalya umunong flood control projects sa bansa. Wat-wat kami! Matagpisan kami! Hangtod mag-overtime sa among pagpanalbaho! Bisan kaayo! Dako na kaayo ang mga buwis! Nirerespeto naman daw ito ng DPWH Cebu City pero nilinaw nilang isa itong national issue at ginagawa raw nila ang kanilang trabaho. Nauwi rin sa pamamato ang kilos protesta sa labas ng batasang pambansa. Ipinapanawagan ng mga ralista na panagutin ng mga nangurakot sa pondo ng bayan. Itinaon ng mga yan sa isinagawang budget hearing ng House Committee on House Appropriations. Dito natanong si Secretary Vince Dizon kung bakit may malalaking budget ang mga hindi naman binabahang lugar. Nakadepende ba ito sa need? Baka naman sa laki ng kickback. To be quite honest, I don't think there is a master plan or there is a basis. So it's quite arbitrary. Pinuna rin ng ilang mambabatas sa mga double entry sa budget ng National Expenditure Program o yung budget na binuo ng ehekutibo. Aabot daw ang double entry sa halos 1 bilyong piso. Yung initial na paghahanap namin, totaling 939 million pesos na to. So almost 1 billion yan, hindi rin to biro. Ano? Ang explanation po sa akin ngayon, no, halimbawa, may isang ilog. Mukha pong kaya tatlo, kasi yung kunyari, ang gagawin pong flood control, halimbawa, 100 metro, halimbawa. No? Mukha pong naka-chop-chop into either phases or segments. Is dahil nga po merong limit sa district, meaning above 150 million, yan po ay above na po ng distrito at yan po ay aakyat na sa region. So, tingin ko po yon. Para maiwasan ito, hiling ni Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing, ang dapat lamang pondohan ay yung mga lugar na binabaha talaga. Dalawa po yung criteria natin. One, dapat po red siya, tagged as a red zone in Project NOAA. And second po, hihingan po natin ng Regional Flood Mitigation Plan. 881.3 billion pesos ang budget na hinihingi sa Kongreso ng DPWH. 268.3 billion pesos o lampas 30% dyan nakalaan sa flood control projects.
Pinapareview na ito ng Pangulo sa DPWH dahil sa mga kaduda-dudang items. Ayon kay Secretary Dizon, ang posible nilang gawin sa kanilang nire-revisang budget ay lagyan lamang ng mga flood control projects yung mga flood-prone na mga lugar at dapat nakabase yan sa siyentipikong pag-aaral. Yung science credible, no? Hindi yan hindi yan hula-hula. Makakalbo yung mga district projects. Marami namang nung nakaraan eh. Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa eh. Binigyan ng DPWH ng hanggang September 12 para isumite ang revised budget ng kagawaran. Babala ng Senado kung hindi maayos ng DPWH ang kanilang budget ay ilalagay na lamang nila ang nasa 270 billion pesos na budget para sa flood control projects sa edukasyon. Para mabuo na yung 4% GDP sa education. Pero kung maayos naman, justified na, mayroon ng feasibility study, may detailed engineering na, wala na yung mga duplications, then potentially yung budget nila pwedeng ma-retain. So it really depends kung ano yung i-resubmit nila sa Senado, Kongreso at Senado. Kami po, aayusin po namin itong existing budget proposal, pero ang ultimate pong magdidesisyon kung anong gagawin sa budget ay ang Kongreso dahil sila po ang may authority at may poder niya. Maglalabas din daw ang DPWH ng Department Order para formal nang sabihan ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa mga proyekto ng DPWH. Dapat merong approval po ng mga LGUs ang mga isasagawang national government projects dahil marami po sa mga lumalabas sa investigasyon ay bigla na lang pong nagsisimula ang DPWH, hindi po nakikipag-ugnayan sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay. Mga LGUs, mas alam po namin saan ba namin mas kailangan ng pumping station, saan namin mas kailangan ng slope protection, saan namin mas kailangan ng drainage improvement. Kaugnay naman ang mga mapatunayang ghost project, nagbabala si Secretary Dizon na automatikong matatanggal sa pwesto ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga ito. Pinapahold na rin daw muna ni Dizon ang bayad sa mga proyekto na diskubring non-existent o ghost flood projects. Kabilang dyan ang para sa Wawaw Builders at Sims Construction Trading na pareho ng ban bilang contractors. Pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors. No, kung meron po silang ongoing, no? Pero kailangan din po nating tapusin. Siyempre, kung meron silang ongoing. So pag-uusapan po namin ng ating operations group kung ano po ang gagawin natin para matuloy, no, ang mga proyektong 'yon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bantay sarado ng Bureau of Customs at hindi na pwedeng galawin o gamitin ang 28 luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Kanina po muling kinalambag na marelista ang kanilang compound sa Pasig City. Saksi si Chino Gaston. Tila minumulto ng damdaming galit sa anilay anomalya sa flood control projects ang compound ng mga Diskaya na kasama sa mga isinasangkot sa mga questionable proyekto. 3 sa mga realistang nagtungo sa gusali ng St. Gerard Construction kanina ang nagbihis multo bilang simbolo raw sa pagiging ghost project umano ng ilang proyekto ng DPWH. Hindi lang kaban ng bayan yung ninanakaw nila, buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations lang. Nakabantay ang Pasig Police sa protesta ng Akbayan kanina. Dadagdagan sila ng mga tauhan ng NCR Police Office. Sa ulat ng DZBB, 24/7 na ring nagbabantay sa compound ang mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ang mga nagbintura naman sa gate at bakod ng gusali kahapon na mula sa ibang grupo, tukoy na ng NCR Police. Desidido pa rin ang mga Diskaya, nakasuhan sila. Magpapile po tayo ng malicious mischief, vandalism, unjust vexation, and also alarms on the scandal. Malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin. Huwag tayong gagamit ng dahas, pananakot at kung anumang paninira ng propiedad, kagaya po nung nakaraang rally. Sa ngayon, kumpleto at natipon na sa loob ng St. Gerard Building ang 28 luxury vehicles. Tugma sa bilang na inamin ni Sara Diskaya sa Senado, hindi na sila pwedeng galawin, buksan o gamitin. At dahil nasa kustodiya na ng Bureau of Customs, babantayan ng mga ito ng customs officers. 2 minibus ang iniharang sa mga luxury vehicle bilang proteksyon sakaling batuhin
ng mga ralista. Muling git ng abogado ng mga Diskaya, kompleto sa LTO documents ang mga sasakyan at kung merong mang pagkukulang sa mga importation at buwis ng mga sasakyan, handa naman aniya ang mga Diskaya na bayaran ng mga ito. Lahat po ng 28 cars, ito po ay locally purchased. When I say locally purchased, binili po nila sa mga lokal na rehistradong car dealer. Lahat tayo buyers in good faith. Ito po lahat ay dokumentado po. Dadalo rin daw ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate hearing sa Lunes bilang pagsunod sa sabina sa kanila. Kasama rin ang ilang kumpanya ng mga Diskaya sa mga kontratistang inisyuhan ng sabina para dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee sa Martes. Tiniyak naman ng Department of Justice na hindi lumabas sa bansa ang sinumang miyembro ng pamilya Diskaya na pinababantayan sa ILBO o Immigration Lookout Bulletin Orders. Kasama rito ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya at pamangkin nilang si Maria Roma Diskaya Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Yung major Diskaya people hindi naman nakalabas. Basta ang aming nilabas doon, ang aming nilagay na ILBO was what was requested by Senator Marcoleta, the chairman of the Blue Ribbon Committee, and Secretary Vince Dizon. Tila multo naman daw na nagsulputan ulit ang mga tauhan at kagamitan ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari rin ng mga Diskaya sa iniwan nilang proyekto sa Gloria, Oriental Mindoro ayon sa mga opisyal at residente doon. Taong 2022 raw sinimulan ng flood control project sa barangay Buong Lupa at taong 2023 inulat na kompleto. Pero hindi raw nasunod ang orihinal na planong 325 meters na proyekto. 186 meters lang ang nabuo. Kaya sa halip na ghost project, iba ang tawag ng gobernador. Manananggal kasi yung kalahati buo, yung kalahati nawawala. So ngayon gusto magdugtong. Tapos nung pumutok ang issue, saka lang sila ulit nagparamdam. Wala namang pahayag ang kampo ng mga Diskaya kaugnay dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Hindi lang pala may kaugnayan, kundi tumatayong opisyal pa ng mga kumpanyang may mga kontrata sa gobyerno ang ilang mambabatas. Ayon po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang iba namang mambabatas may kaanak, kaibigan o kaya'y campaign donor na kontratista ng gobyerno. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismong mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Center Waste Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Center Waste ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito, 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya.
Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulo website ng flood control projects. Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde Co, co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. 2 kapatid ni Co ang lumalabas na opisyal ng 2 pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corp at FS Co Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan naming hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co pero wala pa silang tugon. Ilan sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na manager ng Third Star Builders and Contractors. At Journey Jet Nisay, General Manager ng JVN Construction and Trading, base sa DPWH contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong President ng Macapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzalez Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman may kamag-anak na opisyal ng mga construction firms na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction. Ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Cristina Angeles, asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corp. Ayon sa opisina ng Representative Angeles, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para makapag-divest na siya sa Northern Builders Construction Corporation o NBCC. Nasa pre-operational stage pa lamang daw ang NBCC at hindi pa nakibahagi sa anumang bidding sa pribadong sektor man o sa gobyerno. Paliwanag nila, nagsimula ang NBCC sa kumpanyang itinatag ng kanyang asawa halos 40 taon na ang nakararaan. Naging korporasyon lamang daw ito noong 2023. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang propesor ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na sinasabing ginamit ng ilang politiko para makapagbulsa ng pera sa taong bayan. 20% ng ating budget ay napupunta sa bribery, napupunta sa mga politikong gumagamit ng pera ng bayan para sa kanilang sariling interes. So, ang doon, ang daming nawawalang pera, no? At yun nga, hindi talaga napupunta sa public services. Talagang titipirin mo. Ang gagawin mo, kukuha ka ng mga pinakamura, pinaka-substandard para ma-deliver mo yung project. So, nakakalungkot yun kasi walang quality. Sabi nga ni Dr. Mendoza, ang pondong naibulsa ng ilan dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Kaya mas mabuti raw kung maipapakita ng administrasyon na mapaparusahan talaga ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kailangan meron talagang tiwala ang lahat ng tao sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Madali siyang masustain o maraming magsusumbong, ganyan-ganyan. Pero kung pagsusumbong lang, dapat yan, meron siyang proseso para sa karapat na parusa o sanction o anong dapat na mangyari doon sa sumbong. Dapat may example. Patuloy na tinitingnan ng GMA News Research ang mga listahan ng flood control projects na matatagpuan sa isumbong mo sa Pangulong website.
Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Donasyon umano ng mga kontraktor at hindi suhol ang perang dinala kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Base po yan sa pinirmahang counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Git po ni Calalo, walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang sagot po dyan ni Congressman Leviste sa pagsaksi ni Ian Cruz. Sa inihaing kontrasalaysay o counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo, mariin niyang itinanggi na tinangka niyang suhulan si Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste. Walang basihan at mapandin lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Sabi ni Calalo, ang dinala niya kay Leviste ay donasyon umano mula sa mga kontraktor na kinolekta raw niya sa utos ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. bilang suporta sa mga proyekto at programa ni Leviste. Nang magpunta raw siya sa tanggapan ni Leviste noong August 22, ang kongresista raw mismo ang nagtanong kung magkano ang aabutin kung ang mga kontribusyon ng mga kontraktor ay aabot sa 10%. Tinanong din umano siya ni Leviste kung meron siyang dala noon. Sabi niya, meron siyang maliit lang na halagang dinonate ng isang kontraktor na ipapadala na lang sa assistant ni Leviste. Pero sabi umano sa kanya ay kunin na ito kahit maliit para masimula na. Umalis siya para kunin sa sasakyan ng donasyon at sumunod na ang pag-aresto sa kanya. Kinuha umano ng mga pulis ang donasyon na hindi man lang nahawakan o tinanggap ni Leviste. Ang tawag po dito, at alam po ito ng mga abogado, yung diferensya ay instigation. Yung isang tao na wala namang intensyon na gumawa ng krimen ay inudyok para palabasin na meron siyang ginawang krimen. Sa isang pahayag, ipinunto ni Congressman Leviste na tila inamin daw ni Calalo na tumatanggap siya ng donasyon sa mga kontraktor. Ang mahigit 3 milyong piso raw na tinangkang ipangsuhol ay may kasamang resibo mula sa 3 kontrata. Hamon ni Leviste, pangalanan ni Calalo ang mga nag-donate ng pera. Bunyag, sino ang nagbigay sa kanya ng pera na kontraktor at sino yung ibang mga contractors na kinausap niya. Totoo ba ang sinabi niya sa akin na may isang kontraktor sa unang distrito ng Batangas na may koneksyon sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas? Nabanggit din ni Calalo sa kanyang counter-affidavit na nakapulong niya si Leviste kasama ang ina nitong si Senadora Loren Legarda at Congressman Ang. Sinabihan umano siya ni Legarda na alagaan ang mga proyekto ng senadora sa distrito katuwang si Ang. Sinabi ni Congressman Leviste, ang pinag-usapan nila ni Engineer Calalo kasama ng kanyang ina sa una nilang pagkikita ay ang repair ng nasirang Binambang at Puting Kahoy Bridge na pinondohan niya sa personal na donasyon. Kailangan daw ng approval ni Calalo para makapag-donate siya sa ipinagawang mga tulay. Ako, aking ina, at yung ibang mga nabanggit ninyo ay walang kinalaman sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. At pwede pong tignan ito ng media, ang listahan ng mga projects, mga bidders, walang-wala po. Kaya kung gusto po ni Engineer Calalo i-divert ang attention mula sa mga kontrata sa unang distrito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Senadora Legarda, kayo din si Congressman Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mataas na po ang tsansa maging bagyo ng Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa Pag-asa. Huli ang namataan sa layong 190 kilometers kanluran ng Sinay, Ilocos Sur. Inaasahang lalabas na rin yan ng PAR bukas, pero sakaling maging bagyo ay tatawagin na itong Bagyong Lani. Sa ngayon ay nagdadala na ito ng pag-ulan sa buong Northern Luzon. At binabantayan din ng Pag-asa ang mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa Philippine Sea na nasa silangan ng bansa. Hindi raw inaalis ang tsansa na may mabuong LPA roon sa mga susunod na araw, pero posible pa rin magbago. Bukod sa LPA, patuloy pa rin umiiral ang habagat na nagpapaulan din sa Central at Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Mga kapuso, magpapatuloy pa ang paghahati ng balita ni Ivan Mayrina bilang anchor ng 24 Oras Weekend. At kanina, muli siyang pumirma ng kontrata sa GMA Network.
Saksi, si Von Aquino. Sa mahigit 3 kilometro. 25 taon na siyang nakatutok sa iba't ibang balita para ihatid ang mga impormasyong dapat malaman ng publiko hanggang Sabado at Linggo sa 24 oras weekend. Ang di matatawarang personal na karanasan sa pagkalap ng mga balita sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang humulma sa kredibilidad at dekalidad na pagbabalitang hatid ni Ivan Mayrina sa 24 oras weekend. Lalo pa yang pinagtibay sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network bilang anchor ng 24 oras weekend. Kasama sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. Dumalo rin ang iba pang GMA Network officers. Sa isang video message, nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Ivan, I am both proud and happy that you remain a loyal kapuso for 25 years and counting. I look forward to having you with us for a very long time. Congratulations, Ivan. Ikaw sa pananaw ko at sa pananaw namin lahat ay isang tunay, tapat at haligi ng serbisyong totoo. Isang ehemplo na magpapatuloy, na magbibigay sigla at inspirasyon sa mga katulad mong media practitioner. Pirming handa si Ivan na tumindig bilang isang mamamahayag. As you embark this new chapter with us, Kapuso pa rin, may you continue to inspire others and elevate the standards of journalism. I don't see myself being anywhere else. So, makakaasa kayo kung ano man yung siguro ikinatuwa ninyo in the last 25 years. We'll have more of that. GMA will continue to stand sa journalism na wasto, patas, balansyado, kapaki-pakinabang. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Oh my God, guys, I just drove through a crazy fire. Oh my God. Makapal na usok at malaking apoy ang sumalubong sa mga motorista sa isang highway sa Canada. Magkabilang gilid ng kalsada ang nilalamon ng wildfire na patuloy pa rin inaapula. Sa ulat ng local media, nagsimula ang apoy noong Lunes. Ayon sa United Nations, mas lumalala ang air pollution sa buong mundo dahil sa kaliwat ka ng wildfire. Tuluyan na pong nakatawid sa Encantadia si Sangre Terra. At sa episode po yan kanina ng Encantadia Chronicles, Sangre. Aquabest! Buena na dyan! Safe ba yan? Di ba tayo mamamatay dyan? Wala kang dapat ikatakot sapagkat mas maganda ang mundo na ating tutunguhan. Ang ating tahanan. Tayo na! Tapos na ang misyon ni Terra sa mundo ng mga tao, kaya't binuksan na ang lagusan ng Adamnia kung saan kasama niyang tumawid ang kanyang Ashti Perena. Hindi naman maiwasang maging emosyonal at mag-alala ng pamilya ni Terra, lalo na ang kanyang Nay Mona at Lolo Javier. Abangan ang magiging misyon ni Terra sa pagtapak niya sa kanyang bagong mundo. Puno ng blessings si Shuvi Etrata na ngayon ay nasa Bangkok, Thailand. Ayon sa post ng Sparkle, naroon siya para mag-shoot ng TV commercial para sa bagong brand endorsement. Kamakailan lang, nagpunta rin si Shuvi sa Japan. Kasama naman ang mga kapwa PBB Collab Edition housemates na sina Will Ashley at Ralph De Leon. Magkasama namang naglilibot sa Australia sina Charlie Fleming at Kira Ballinger. Nagkaroon ng collab ang duo ng Shakira para sa isang photoshoot. Sa outfit check video ni Charlie, tinawag niyang dream country ang Australia.
Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.